ko pong tawagin ang ating minamahal na alkalde, ang ama ng Kapitolyo ng Bansang Pilipinas, ang tao sa likod ng misyon to make Manila great again, our Honorable Yorme Isko Moreno Domargoso. Pasensya na kayo at nahuli ako ng kaunti. Dala ng maraming interviews that we need to attend, address, particularly what transpired in the September 21 incident during night time. To the people of Manila, especially sa lahat ng ating mga kapwa lingkod bayan sa barangayan. One, the chaos and fear that some individuals created in the city of Manila was confronted and addressed by your city government in a matter of few hours and bring back again the order in the city. Your DPW, MSWD, DPS, MPPB, lahat ng mga kapwa-kawani natin sa City Hall. 48 hours, walang logbook, just to make and fix all those things were destroyed and vandalized by some group of people in the city of Manila. Yan naman ay importanteng malaman ninyo. Bagay, meron naman yata taga-District 4 dito. Yung mga taga-District 4, meron ba sa inyo Moraita area? Moraita area. I think you can attest to this, that even in the night time, madaling araw, hanggang umaga, tinapos namin pilitin na maging maaliwalas muli ang inyong komunidad. And assure the community, particularly the dormitory community in the area, that orders are in place, back to normal, at parang walang nangyari. And that is the effort of your city government. Ngayon, tanong, Yorme, binaboy nila Maynila. Ngayon, nandito tayo sa San Andres para palakasin ang turismo. They destroyed what we have built together. Anong gagawin natin sa mga yaon? Yan ang tingin kong tanong ng mga taga-lungsod ng Maynila, hindi lang ng tao. Ito'y partikular na tanong ng mga taga-Maynila. Hindi naman po pwede na panig-panaog sila dito sa Maynila, tapos ang iiwan lang sa atin ay chaos. Tapos tayo nagpapagal, nagsisikap, gumagawa ng mga aktibidades na kung saan mapalakas ang turismo at maging panatag at maliwalas ang pamumuhay sa lungsod. Ang sagot ko po, mamaya-maya lang, mababalitaan nyo na. Out of 216 individuals who were apprehended, and some of them are minors, 192. Importanteng malahan nyo ito dahil siyempre tayo ito eh. Taga Maynila tayo. 192 of them will be charged in violation of revised penal code. Yes. I feel bad. Sino dito ang nanay? Nasa kami. Tatay.
So halos lahat tayo magulang. I really feel bad for the parents, lalo na yung mga makakasuhan. Nakakalungkot, magulang din ako eh. Sino ba namang na magulang na gustong mapariwara ang kanyang anak? Sino ba naman ang magulang na hindi mag-iisip ng ikabubuti ng kanyang mga anak? Lahat tayo, we always wanted the best for our children. But, you know, lalo na yung mga nasa usong gulang na, dapat malaman nila, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Hindi natin pwedeng ikipit balikan ang sitwasyon. Gusto ko man silang paluin na lang sa puwet. Titigin na lang sa tenga bilang magulang. Ganun tayo, di ba? Ang kulit-kulit mo, kukonyatang kita eh. Di ba? Ganun tayo. That's how we are as parents, no? Kukulatarin kita dyan. Hindi, alam mo yung parang nanay. Because, you know, this is tumultuous or we are in a situation, a very fluid situation. Nag-aalimpuyo ang damdamin ng tao. I think, mati kayo. May kimkim na sama ng loob. Dala ng ginawa ng ahensya ng gobyerno at mga ibang politiko at kawani ng national government. Lahat tayo. Kaya lamang, no, bilang halal ng bayan, bilang sa barangayan, bilang pamahalaan ng lungsod, meron tayong obligasyon na kailangan tupid na mapanagot ang mga individual na sumira ng mga pinuhunanan natin. Pera rin ng taong bayan ang ginastos natin. In fact, maswerte lang tayo na maswerte. Ewan ko kung nababalitaan ninyo, bumabalik na muli ang tiwala ng mga negosyante sa lungsod ng Maynila. Ang donation, 5-5, kaliwat kanan. Di ba? Nangyari ba na kung kailan naman bumabalik, saka naman tayo nagkakagulo, at gusto ko naman maiparamdam sa inyo at sa mamamayan natin, at sino bang mamamayan na dadako sa Maynila may demokrasya. Maaari kayong magpunta dito at sabihin ninyo ang sama ng loob ninyo sa pamahalaan, malaya. Pero hindi naman po pwede. Kaya hindi naman namin kayo binibigyan ng karapatan na si Aling Nena may karinderya, si Mang Pedring may barber shop, o sino mang naghahanap buhay at natutulog, naninirahan sa Maynila na babasagin na lang yung salamin, wala na makamalay-malay, i-sprayan nila yung bahay na may bahay, susunugin mo ang sakyan sa tabi ng gasolinahan, at yung gasolinahan katabi ng komunidad. You know, these are the things that we cannot tolerate. That's why we need to do what we have to do to create certainty in the city of Manila. So yun ang update na kailangan natin ibigay sa pangkalahatan that I need to address this morning. Now, after everything said and done, or at least dito ako sa harapan ninyo ngayon sa tulong ng ating mga empleyado at kawani na City Hall. For 48 hours, back to normal ang City of Manila. And moving on, we must not stop. We have to catch up to the lost opportunity and time spent na nawala lang. Ngayon, hinihikayat kayo ni Direktor
Congressman Crystal Bagachin. 10 ng ating mga empleyado sa DDCAM. Inikayat kayo ng inyong Vice Mayor na si Chi Atienza, ang ating mga konsehal na nandito, si Lou Biloso, at ang inyong lingkod bilang alkalde, na pasiglahin muli ang turismo sa lungsod ng Maynila. Now, paano natin mapapasigla, as I have said, the story that I have told a few minutes ago about chaos? No, we cannot. Kaya kailangan tulungan ninyo ako. Magtulungan tayo na gawin natin maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa ating lungsod nang tayo'y dayuhin ng ating mga kababayan sa Pilipinas, kababayan sa abroad, at mga banyaga na sila'y magtungo sa Maynila at tumosgas sila para magkaroon ng masiglang hanap buhay. At kapag may hanap buhay, nagkakaroon ng oportunidad makapagtrabaho. At kapag nakapagtrabaho, naturally, science will agree, bababa ang krimen. Kasi may hanap buhay. Turismo ay isang asset ng Maynila. While it is true that we produce more doctors, more nurses, professionals, engineers in the city, because we host most, if not all, most of the schools in our city. So, at the same time, marami tayong hidden asset. Ano yan? Intramuros, Ermita Malate, Sampal. Ngayon, I'm happy and proud to say, through the effort of our team in the city government, can you imagine a street, for example, mga taga-Tondo, nasa kamay ng mga taga-Tondo rito. For example, one street, Laliana, Ogbo, Simon, just one street. Akalain mo, nung araw, ito, just to share it with you, kami-kami lang chumichicha doon. Kami, mga taga-Tondo lang kami. Kasi sanay kami pumunta roon, sa gabi, kay Tomboy. Sa madaling araw, kay Rado. Tapos, nandun si, yung isa pa, na, ano natin, tindahan. Kami-kami lang. Tapos, sa dulo, 365 days a year. May halo-halo. Ibig sabihin, kahit na bumabagyo, kahit na umuulan, tinitira namin yung halo-halo doon. And because of the effort during my first term, effort of your city government, the same office didn't come. Alam niyo, pag nakapasyal kayo doon, pati yung mga may-ari ng lumang bahay, dati ang apartment nila 5,000 lang, 7,000 lang. Ngayon, nauupahan 30,000, 40,000. And the jobs generated because of promoting just one street. Pag titingnan mo, initially, walang value. Ba't ako pupunta dyan? Ano ba makikita ko dyan? Wala, pag titingnan. But because of the skills, talents of the people living in that particular street or cooking something, boom. Now, it's been 5 years, mabuhay ang hanap buhay. So, same thing with Sampalo. Kakagulo sila ngayon, hindi nila ngayon maintindihan kung matutuwa ba sila o hindi. But as far as if practicing due diligence and talking to community,
empowering members of the community to participate. What happened? Ayun, grabe ang tao, nakapaghahanap buhay, and so on, and so on. And today, we have decided if there is Chinatown, there is Koreatown that we created, and now we're going to create Halal Taco in the Quiapo area. These are the key ingredients for our tourists to come in. Masarap kaming magluto sa Maynila. Marami kaming pasyalan sa Maynila. Maayos kami sa Manila. So, kaya mga kapwa ko mamamayan, kayo'y pinakikisuyuan natin na tulungan natin maging maliwalas at panatag ang ating lungsod. So that business will thrive, opportunities for our people will be made available. Masaya ako na muling nakinig yung mga negosyante na i-hire yung aking mga minamahal na senior citizen at PWD. Now, thousands of jobs are being created, and so on and so on. I just spoke with SM. Ako, matutuwa nito mga taga-District 3 saka District 5. No? Noong a month ago, matagal na pala nilang plano mag-reinvest sa San Lazaro, sa SM San Lazaro at SM Manila. Matagal na, nagulat ako. Kasi nakita ko yung plano. Sabi ko, ba't hindi nyo in-implement yan nung mga panahon yun? Mahirap daw kausap yung zoning. Saka yung pamahalaan noon. Sabi ko, when do you plan to implement this? Sir, kung po pwede sana, 2026, uwi kayo ng lalangoy. Baka 2027 and 2028. So I'm happy to announce, because of the confidence sa gobyerno ng mga negosyante, meron na silang negosyo, palalagoy pa nila yung negosyo. So, napakahalaga talaga sa atin, kasama kayo, tayong lahat, na kapag ang gobyerno certain ang kumpiyansa ng negosyante papasok naturally. So that is about 5 billion worth of new investment of just one company in 2 locations.